Good morning mga kababayan, maayong adlaw sa inyong tanan o happy Monday sa lahat ng ating mga viewers, sa mga nanonood pa ng aking mga video. Ayan, thank you so much sa inyong mga kababayan. Lagi ko yung pasasalamatan kahit paano ay nandyan pa rin kayo. Kahit tinatamad na tayong gumawa ng video, gawa ng konti na lang yung nanonood at saka grabe yung pagbagsak ng aking YouTube. So wala tayong magagawa dyan, gawa ng hindi din tayo makapag-upload lagi. So sa mga hindi mahilig, siguro ayaw nila manood dahil sa hindi sila mahilig sa about sa trabaho about construction. So wala tayong magagawa dyan, basta patuloy pa rin tayo kahit papaano, kahit kukunti na lang yung nanonood sa atin, pero patuloy pa rin tayo sa pag-upload ng mga video sa ating channel. So kami paalis na ngayon at babalik na po sa trabaho kung saan yung may project ako doon sa Digo City. So nandito na yung mga kasama ko. So inantay ko na lang si Gino para makaalis na kami. So nandito pa ako sa bahay. So musta yung yung mga babayan, yung morning dito ay malilim yung morning namin dito. So palaging inuulan. So palagi kami inuulan dito. Kita ko sa inyo yung mga daan namin na putik na yung kapaligiran. So, yung daan namin. So, medyo maputik gawa ng araw-araw umuulan dito. So dito na yung si John Rick, maagang kumain ng durian. Yan. So ready na. Yan ang mga kasama ko ngayon. So yung kapatid ko, so ready na po yung sasakyan. Overnight po tayo sa Ilocos Norte. Mukhang papalayasin na nga tayo nito pag-uwi. Sa Ilocos Norte na naman tayo, mga magalitan. So at nandito na kami. Nakarating na kami dito sa aking project. So yan. So dito ay hindi ko pa natapos itong nalagyan ng flat. Kasi pag ganito, yung mga masilya na ganito, hindi po yan matatakpan ng primer. So, ang gagawin natin dyan para hindi magasto sa primer, titirahan natin yan ng flat latex para mawala po ito mga babayan. Kasi yung flat latex po ay may po yan, may katawan o kaya nyo takpan yung mga ganito. So, sa primer, so manipis lang kasi yung ng primer kaya hindi na kaya itong takpan, itong mga ganito. Ito po ay sa masilya. Hindi ko na kayang takpan. So pag lagyan natin yan ng flat latex katulad dito, magiging puting-puti na po yan. So flat latex, pagkatapos final kulay, yung gloss white pa rin yung final nito. Ito ay tapos na po itong sintadahan. So pwede na po itong plastiran kasi dermis pa po ito natapos dito. So di pa siya masyadong tuyo, gawa ng nasa loob. Kailangan talagang patuyuin muna yung asintada bago talaga plastiran mga babayan. Mas maganda talagang nasa saktong nasa saktong tuyo bago tayo mag-plaster. So dito tapos na po itong na-flat. Ayan, tingnan nyo mga babayan. So malinis na po siya. So hindi pa po ito naka-final kulay. So flat latex pa lang po ito yung pangsapaw natin bago pagkatapos natin mag-primer, flat latex yung kasunod para yung mga itim-itim ay matatabunan po ng flat. Gamit nating primer dito is yung Fix Akut ni Island. So yung solvent base para magiging matibay talaga yung pundasyon na preparasyon ng ating pintura. So kasi yung
dating pintura dito is nagtukla pa na. Pero yung iba naman ay hindi. Pero yung mga dulo-dulo gawa ng walang waterproofing ay yun po yung malaki yung mga problema kasi yung mga pintura ay talagang nagtutuklapan talaga. So ginawa namin dito primer, dalawang primer po yung ginawa natin dito mga babayan. Pagkatapos flat na. So magastos talaga pag pintura na yung pag-uusapan. So mas mabuti nga dito kasi yung pintura dito ay nakapackage na po siya sa kontrata kung magkano yung pinakyaw natin. Kasi kapag individual po ito, so masyadong malakihan ng gasto sa libor yung may-ari. So ginawa natin tamang-tama lang mga babayan na makakain tayo ng bigas. So kahit wala tayong ginansya o mapira dito, okay lang po yan. Importante dyan is marami tayong mga tao din na mabigyan ng trabaho tulad nga marami kami. So marami tayong, kasi napaka-crisis po ngayon doon sa amin, gawa ng malayo pa yung anihan. So may mga tao tayong mabigyan ng trabaho. Sana manood kayo palagi sa aking video para malaking tulong din yan sa akin mga babayan sa inyong panonood. Kasi grabe yung bagsak ng ating channel ngayon. So mas talaga sa pagsuporta at manood lang kayo mga kababayan sa mga i-upload ko na mga video. So, gusto ko lang ipakita sa inyo ang mga ginagawa ko at baka makapulot kayo. Kahit hindi tayo nagbigay ng tutorial dito. So ang importante dyan, masundan nyo po yung trabaho ko. Baka sakaling kayo yung magre-repent o kayo yung mag-aayos ng inyong bahay, ay alam nyo na po kung paano siya i-prepare at ano yung mga materialis na gagawin. So katulad dito, so kasi naka-smoke finish po ito, so wag na wag kayong magmasilya dito ng powder na skin coat, o pwede dito is yung mga concrete putty. Talagang pinakamatibay talaga na ginagamit namin sa mga ganitong smoke finish is yung cast o yung acrylic cast ni Solvent, ni Island, yung Island niya kadalasan ginagamit ko. So marami yan, may sa Buisin, so may sa Island. So yan talaga yung matibay na pangmasilya pagdating sa smooth finish. So ang gagawin nyo lang dyan sa smooth finish ng mga kabayan, kung nalaso na yan or matagal na, so lumalabas na yung lumalabas na po yung mga bitak-bitak. So ang gagawin nyo lang dyan is lilihain nyo muna, tapos primeran. Pagkatapos nyo pong primeran, mamasilyahan nyo po ng cast. Pagkatapos ng masilya ng cast, o mga 2 patong ba or 3 patong, nagdepende yan sa wall. Kung yung wall ay maganda, pwede na yan 1 mano. So kung hindi naman maganda, so hanggang aabot kayo ng 3 patong kung para mahabol yung mga maliliit na mga diferensya. So pagkatapos ng pag-apply nyo po ng cast, primer kayo ulit. So 2 primer yung gagawin nyo mga kababayan. Kung maraming budget, pwede ding pangatlo. So para matibay talaga. At pagkatapos mag-final color na po kayo kung anong gustong kulay nyo. So katulad dito, yung pinakita ko ngayon na talagang primer nyo mga kababayan na may hindi talaga matatakpan ng primer. So gamitan nyo yan ng flat latex para maganda. So mas maganda talaga dito para walang amoy. Okay, matibay naman talaga mga kababayan kahit mga water base na po yung pang-final nyo dito. Mas importante yung nakapundasyon siya, nakapreparasyon siya ng maganda. So pwede na po yung water base tulad ng mga lattice. Ayan, water base po yan. So pwede na po yung pang-finish ninyo. So yun lang mga kababayan. So gusto kong pakita sa inyo ang mga gagawin ngayon. So mga sis, mga day, mga sis, mga day, nandito si Baby Team Panday. Kay Baby Team Panday ang pabahay nakasalalay, may buhok na nakalugay, matang mapungay, minsan nakakatunaw. Pag nakadress ay grabe, puso namin napapawaw.
at pabor. Munting tahanan ay natapos kahit paano unti-unti nang nakaraos. Mga sisis, mga day, ilugay ang buhok, sabay-sabay nang matuwa si Pugong Biyahero. At sa baby team kayo ay panalo. Mga sis, mga tay, ilugay ang buhok, sabay-sabay nang matuwa si Pugong Biyahero. At sa baby team kayo ay panalo. Ngayon may papalitada na. So yung tiles ay hindi pa dumating, ngayon pa daw bibilhin. So katulad pa rin ng dati doon, sakaling ganito yung flooring ninyo, tapos gusto nyong i-tiles, gawin nyo mga babayan, tiktikan nyo muna to para kakapit talaga yung halo ninyo. So hindi lang yung tiles yung importante din yung halo, katulad nito. Gawa kung wrap na, pwede na yan diretso. So linisan lang ng maayos, kunin yung alikabok at diligan ng tubig bago kayo maglagay ng halo, bago mag-uumpisa yung pagta-tiles. Yan po yung importante mga babayan. So dito, kasi naka-smooth finish to at saka may kulay pa. May kulay pa ito. So ang gamit nila dito parang green, pintura. Hindi po yung same yung plus yung katulad ng mga red cement so ang ginagamit nila dito is yung pintura, yung nilagay sa floor. So kailangan natin yung tiktikan. So gagamitan naman natin yan ng demolition hammer mamaya. So dito sila sa labas. So marami tayong gagawin ngayon. So yung pintor natin ay hindi nakapasok naman. Ako naman yung gagawa sa kanyang trabaho ngayon. Pagkatapos niyan is magkakabit po ako ng mga PPR o yung mga water line natin mga kababayan. So dito ay tapos na po itong nalagyan. Ang kulang na lang dyan is yung pinaka main line. So dito hindi ko natapos po ito nung Sabado. Hindi natin natapos itong lagyan ng flat. So itong nakikita niyo dyan ay wala po po yung flat latex. So yun mga kababayan, at halo tayo ng primer. So gamit natin primer is solvent base. Ito po yung acrylic solvent. Maglagay lang po tayo ng reducer para hindi masyadong malapot. Ayan. So medyo mabaho lang po itong mga kababayan, yung primer, lalo na kapag solvent. So yan, at pwede na po itong ipahid. Ipahid natin dyan sa wall na yan. So ay, Bigyan plaster to. Bigyan mo. Bigyan, kami ngayon bro. yan lang ito. Naman. Bigyan na. Ano naging ba?
Katong ikaduha doy, dili pwede doy. Unsa man kada day? Abu sa man lang kay kulang na. Di pa man na mabutangan nimo kung pa may lababo. Di pa man na mabusan. May ganino kay rong masunod ang kahuman diha. Para masunod ang kahuman diha, para mapasunod ang kuan ba. Kumana magkakagporma. Unsa may kulang nimo diha? Unsa may kulang nimo trabahoon diha? Lababo? Di ba magkakabusan ng lababo? Kana may palihot din diha. Karo masunod yung plastering. Pero masunod nag tiles diha doy. Ito po yung solvent base. Kung may magtutuklapan dito na pintura, yun ang tatanggalin natin at mamasilihan. So pagkatapos nito mga kababayan, lihain natin to para mawala yung mga himulmul. Yan. So maliit lang yung ginamit natin roller kasi dito lang tayo sa lata naglagay ng pintura. So pwede naman kayong gumamit nito nung mahaba-haba, yung number 7. So ang gamit na natin dito is number 4 na roller. Kasi ano na po ito mga kababayan, use na po itong roller na to, tapos magagamit pa, sayang naman kung itapon. So, titibay po ito mga kababayan kapag yung latex na pintura ay matamaan po ng primer na solvent. So yan. So, kung makikita nyo po ito, pag matuyo na po ito mga kababayan, mas titibay po yung dating pintura dito. So may iba talaga na matanggal, gawa ng yung natutuklap na, matanggal talaga yun pag natamaan ng solvent. So yun ang kikiskisin natin, tatanggalin at pagkatapos masilyahan. Pagkatapos ng masilya, primer uli para magiging maayos yung kinalabasan at maganda din yung magiging result tulad ng mga ginawa natin doon sa ibang kwarto. So dati kinuskus talaga namin yung pintura. So grabe, sobrang tagal. Tapos yung may-ari yung nag-suggest na yung ano dito, wag na lang kuskusin. So, kaya ginanito na lang namin mga kabayan, pinaprimeran. So pero yung ano na, yung talagang nagtutuklapan na ay kinikiskis talaga namin. Pero katulad nito ay wala siyang hindi nagtutuklap yung pintura dito. Okay na po ito na primeran diretso. Pagkatapos nito, masilya. Yan.
Kita niyo po yung nakipapansin yung mga babayan, itong mga ganito, ayan. Yan po yung lihain natin mamaya para matanggal yan. Patuyuin muna natin na tuyong-tuyo talaga yung primer bago tayo magliha. Lihain natin to katulad ng mga ganito, ayan, para matanggal po yan. Tapos mamasilihan natin ng kas. So, dito naman ako sa may pintuan. So, kailangan talaga malinis lang po ito mga kababayan. Pagpagan niyo po ang walis bago maglagay ng primer. So, kailangan talagang malinis bago maglagay ng pagpatong ng primer. Ayan. Iba talaga ang amoy nito mga kababayan at masakit talaga ito sa ilong. Kung hindi ka sanay sa amoy nito, talagang masakit talaga sa ulo pag baguhan ka kasi maaamoy talaga yung solvent base na primer. Iba talaga sa pag mga water base na pintura ay wala talagang amoy yun. So, di katulad nito na matapang talagang amoy nito. So, ako sanay na po ako dito mga kababayan, sanay na po ako sa amoy. So, sa mga baguhan lang nito, lalong-lalo na po sa close tulad ng mga CR ay ugaliin talaga na maglagay ng mask. Maglagay talaga kayo ng mask mga kababayan para hindi nyo maamoy ng baho nito. Sa akin, nasanay na po ako dito sa maamoy ng primer. Lalong-lalo na po yung mga kababayan, yung pang top coat sa varnish, talagang sobrang sobrang tapang ng amoy nun. So, itong mga switch na luma na ay pipinturahan na lang natin yan para magmumukhang bago. Ayan o, nag golden brown na. Oo. Yan, madali lang po itong pagpapahid. Ang matagal talaga dito is yung pagmamasilya. So, yun talaga yung pinaka-importante, ang masilya. Kasi kapag hindi mo naayos yun, lalong-lalo na po yung kas ay medyo may kahirapan yun sa mga baguhan. Medyo may kahirapan talagang ipahid yun. So, yun talaga yung pinaka-importante dito, yung pagmamasilya. Kasi yung masilya ay hindi po pwede na may mga yan, tawag doon, yung mga bukol-bukol na makikita. Kasi yan, mahirapan ka sa pagliha. Kailangan pag masilya mo ay maganda na. So, kunti na lang yung paglilihain para madali yung pagtatrabaho. Mahirapan ka talaga pag yung pagmasilya ay medyo pangit. Yung kas mga kababayan, sa mga marunong na ay lang, easy na lang yun. Pero kung bago ka pa lang o baka mapanood mo ang video na ito tapos mag-a-apply ka, so mahihirapan ka talaga. Kasi madali, hindi pwedeng uulit-ulitin mo yan. Dapat isang pahid hanggang 3 lang tapos mabilisan. Kasi ilang segundo lang yan ay titigas yan. Pag pinahiran mo uli, padaanan mo uli ng iyong palita o yung patinite ay yan, kung baga sa Bisaya, malukot o bumabaliktad yan. So, kailangan talaga dyan is pagpahid mo ay
pagpahid mo nung una, pangalawa ay maganda na yung ano niya, maganda na po yung result. Kasi kapag hindi maganda tapos ulit-ulitin mo, bumabaliktad talaga yan. So mapakakita ko sa inyo mamaya kung ano yung magiging result o kung ulit-ulitin nating padaanan ng palita. So mamaya makikita nyo po mga babae. So mamaya mag sample po ako. Hindi katulad ng mga concrete putty o anong mga ibang putty dyan na madali lang po siya ipahid. So, madali lang man siya ipahid, bro. Ang problema, wag ulit-ulitin kasi bumabaliktad. Pag ganito na, pag nag-a-apply na ng pintura, madali lang po ito mga kababayan. Gawa ng pa-roller-roller lang tayo dito. Tapos brush. Ang mahirap dito talaga sa pintor is yung pa-preparasyon. Yun talaga yung mahirap kasi pag pangit yung preparasyon, maging pangit din yung result. Saan? Ako sibog lang na cellphone. Tapos dito ay lilipat tayo sa ibang kwarto para sabay na po itong mamasihan. Ito na mga kababayan, hindi ako nakapag-video kanina habang minasilihan ko po ito ng acrylicas. Gawa na lalubat po yung cellphone ko. So nag-charge ako habang ginagawa ko ito. So yan, kita nyo po, makinis na po siya. At ito, bahid po ito ng tinanggalan na pintura. So yan, pero wala ka ng anong tawag doon, mahawakan na lumubog. So ayan. Ito. So tapos ko na din po itong naliha. Ang problema ay nag-order ako ng primer. So wala pang dumating. So kaya hindi ko na primeran pati dito. So tapos na po ito. So itong mga yan po yung mga bitak na pinadaanan natin ng putty knife at pinasilihan ulit. So yan na. So pantay na po siya. So yan. Tapos na din naliha yan. Naliha ko na yan po. Ito yung ginawa natin sa bitak para yung bitak ng mga kababayan, palakihin natin yung bitak kung sakaling sa mga wall ninyo. So palakihin nyo kung pwede grinderin yung mga kababayan para makapasok po yung masilya. So yan po yung purpose. So wala ka nang mahawakan dyan. So ano na po ito, paprimeran natin to ulit para magiging ano sa mga babayan, magiging matibay. So paprimeran natin to ulit bago tayo mag-flat. So tingnan natin yung mga ginawa ng ating mga kasama dito. Yan, marami kasi kami ngayon dito. So yan, so dito ayan na, sinuhukay na po yung pagdaanan ng PVC. So pagdaanan ng dito. At laom mo siguro kayo ni? Laom ra kayo ni? Ito, ayan, upisahan na din yung pagkikisami. So dito, tapos na po itong nalagyan ng flat latex. So, kalahati na yung PVC ceiling. Naubusan kasi ng G-clip. Kaya, hindi natapos. Dito na, plastering na. So, punta tayo dito sa number 7.
Yan. So dito tapos ng palitadahan. Libyuhin ang gilid ha ka na pre. Mas kilid na, libyuhin na kaya mag-skin coat ana mga kuha na po na. So dito hindi pa ito na lagyan ng flat graphics. Ayan, kita niyo po. Kitang-kita pa yung mga masilya. Ayan. Kailangan natin ito ng flat graphics bukas. Ito. So dito tapos na po yung kisame. So PVC ceiling pa rin. PVC panel yung ginagamit natin dito sa ceiling. So ayan. Yung mga electrical. So ayan. Dan para yan sa exhaust fan. So dito sa ilaw. Para yan sa exhaust fan dyan. Grabe yung ano mga kababayan, no? Grabe yung halos damage yung mga outlet nila. Ay yung mga switch at saka yung mga saksakan dito. So, ayan. Pero yung iba, hindi naman. Pero kadalasan sira. So, ni-repair namin para maayos. Kahit hindi nakasali sa usapan yan. So, yung panahon dito ay parang umulan. So, ayan, oh. Kanina pa itong umaga hanggang ngayon. Walang araw na lumabas. Ayan. Grabe, napaka tahimik ngayon. So dito daw, pagkasunod mag sila dito, gagawa sila ng boarding house o paupahan. Pero gagawin daw dito is yung parang buong bahay na. So may mag-aarkila, parang isang buong bahay na yung pag-aarkilahan mo. Kung malawak kasi ito, siguro ilang bahay kaya maraming bahay ang magawa dito mga kababayan kung sakaling matuloy yung pinaplano ng may-ari. Kasi napakalawak nito, kulang-kulang mga 1,000 square meter yata. O maganda yung pwesto kasi yung nakikita na yan, yung building nakikita na yan, so hindi nyo makikita masyado gawa ng maraming kahoy. So yan po ay Grand Mall ng Digo City. So kasi ang mall dito, may Grand Mall at saka may G Mall. Ayan. Yan po at nasa likod lang kami. Ayan, malapit lang at nilalakad lang namin kapag bumili kami ng ulam dahil sa harapan dyan ay may mga talipapa. So doon kami bumili ng mga ulam namin. So galing dito maglalakad na lang para kasi mabilis lang at malapit. Yan o. So, yan po yung grabing damo. Pagdating namin dito ay hindi pa ito ganito karami yung damo. So ngayon ay dami na. Wala na ba din na magsilbing screen? Gaya ng palit ng screen ay. Alam mo sa idungay na kahoy daw niya. Kahoy gato naman og nga unta. Ani, wala man na apil. Yan. So, yan lang po yung update natin ngayon mga kababayan. So maraming salamat sa inyo lahat sa inyong sulit suporta. So grabe yung natin ngayon. Pagod. So thank you so much pa rin sa inyo lahat at shout out po sa lahat ng aking mga viewers. Umayong adlaw sa inyong tanan o amping mo mga kababayan. God bless.